Martial Peak Kabanata 5253. Parang sa makatuwid. Hindi alintana kung gusto o ayaw ng North at South Army, sa matinding posisyong ito, ang hukbo ng human race ay dapat lumaban sa Mo Clan, anuman ang halaga, ang Mo Clan ay dapat na maarang. Kung pinahihintulutan ang MOS na masira ang mga linya ng depensa ng North at South Army at pumunta sa maharlikang lungsod. Kung gayon ang plano ng East at West Army ay maaaring magambala, at sa mga malubhang kaso, ang kaaway ay maaaring maging mga kaaway. Kung gayon, ang lahat ay magpapahinga. Ang 200 na hukbo ng DN. Ang silangan at kanlurang hukbo ay may kanya-kanyang gawain, iyon ay ang pag-atake sa haring lungsod, ang mga hukbo sa hilaga at timog ay may kanya-kanyang gawain din. Ang pagharang sa mga reinforcement ng mga tribong Dayan at Mo ang tanging ginagawa nila, at dapat itong gawin. Ang paghaharap sa buwang ito ay hindi dahil ang North at South Army ay nagpapaliban ng oras, ngunit sinusubukang pahinain ang lakas ng Mexican Army. Pagkatapos ng lahat, ang kalahating milyong hukbo ay hindi isang maliit na bilang, at ang gana ng North at South Army ay hindi gaanong kumain ngayon. Sa buwan ng Enero, kahit na ang mga bitag na inayos ng maaga ay ginamit upang harapin ang mga puwersa ng Mo ng ilang beses, ang epekto ay hindi pa rin nakakatugon sa mga inaasahan. Ang hukbo ng Mo ay nabawasan na ngayon ng hanggang 20% hanggang 30%, ngunit mayroon pa ring halos 400,000. Para sa North at South Army, napakahirap na pigilan ang gayong malaking hukbo ng suporta para sa Wangcheng. Iba ang laban na ito sa nakaraan at maaaring pumatay ng maraming tao. Tumangala si Mi Jinglan kay Uyang Lai. Walang pakialam si Uyang Lai man. Mga kawal ko, natatakot pa ba kayong mamatay? Inaasahan na ng Dayan Army ang resultang ito noong ito ay itinatag. Naniniwala ako na ang mga sundalo ay may ganitong kamalayan din. Una nang sinabi ni Mi Jinglan. Ngunit ang tagumpay o pagkatalo sa larangan ng digmaan ay tungkol pa rin sa lakas, at ang ilang mga diskarte ay nag-iiching lang. Naiinip na sinabi ni Uyang Lai. Gusto ni Mo na palagwin ang prestihiyo ng iba para mapatay ang kanilang mga ambisyon, sasabihin mo lang kung paano lalaban, kung saan lalaban, simple, hindi ko masyadong maintindihan. Mapait na ngumiti si Mi Jinglan, bahagyang tahimik, at sinabi sa malalim na boses. Kung gusto ng labanang ito na manalo, iisa lang ang paraan. Anong paraan? Napatingin sa kanya ang karamihan. Biglang sinabi ni Mi Jinglan. Unahin ang pagpatay sa mataas na antas ng kapangyarihang panlaban ng kalaban. Pinakamainam na putulin ang ilang domain masters o 8 ranggo na Motwo sa simula ng digmaan. Ang mga master ay magulo, kaya baka harangin sila ng aking North at South na militar. Nang bumagsak ang mga salita, natahimik ang lahat. Hindi ganoon kadaling patayin ang Domain Master at ang 8th-rank Moto. Kahit na ang lakas ng 8th-rango Master Towns ay mas malakas kaysa sa Domain Master o ang 8th-rank Moto, kapag nakikipaglaban, madaling manig at hatiin ang buhay at kamatayan. Mahirap. Kung ito talaga ang kaso, ang presyo na binabayaran ng North at South Army ay hindi magiging masyadong maliit. Hindi nilinaw ni Mi Jinglan, ngunit paano nalaman ng lahat ang ibig niyang sabihin. Ang panganib ng labanang ito ay iba sa anumang nakaraang labanan. Hinarang din ng North at South Army ang Moyan mula sa Dayan Pass upang suportahan ang Wang City. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Wang City ay hindi masyadong tensyonado sa oras na iyon. Kaya ang Mo Domain Masters ay walang determinasyon na labanan ang sangkatauhan, at sila ay gwapo pagkatapos kumain ng ilang pagkatalo. Bawiin mo si Dayan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ang sitwasyon ng maharlikang lungsod ng Mo ay kritikal. Ngunit sa tuwing may posibilidad, hindi susuko ang mga Domain Masters. Ang tanging paraan upang mapupuksa ang mga ito ay gumawa ng mabibigat na pagsisikap. Hindi lamang walang awa sa kaaway, kundi pati na rin sa iyong sarili. Nakangiting sinabi ni Uyang Lai. May mga countermeasures, at bakit ito dapat maging napakalungkot, madali lang ito, sa susunod na digmaan ako ang mangganguna, maghanap ng Domain Master para patayin ito.
Tumingin si Mi Jinglan sa kanya at umiling. Si Brother Uyang ang pinuno ng Dayan Southern Army, at hindi siya dapat masangkot sa panganib. Napag-alitan si Uyang Lai at nagsabi, "Fort, hindi nauunawaan ng komandante ng hukbo ko ang diskarte, ni naiintindihan ang digmaan, ngunit ito ay isang bagay lamang ng kawalang ingat. Walang pagkakaiba sa pagitan ko at ako, at maaari kang umupo sa timog at hilagang hukbo." Kuya Uyang. Bago natapos ni Mi Jinglan ang kanyang talumpati, itinaas ni Uyang Lai ang kanyang kamay at pinutol siya. Gusto pang sabihin ni Kuya Mi, parang bata pa si Pingbay, tapos may sinabi lang siya. "Mga kasama kong sundalo, takot ka ba sa kamatayan? Bilang commander ng Legion, dahil kami ang unang nangunguna, kami rin ay nagpakita ng magandang halimbawa." Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang matandang elder ang tumayo at nagsabi, malaki na ang edad ng matanda, at wala pa siyang maraming taon upang mabuhay. Pinakamatalino na paraan. Ngayon ang pagkakataong ito. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ito ang aking gawain upang patayin ang Domain Master. Tumingin si Mi Jinglan sa matanda na may emosyon, Kuya Cheng. Itong si Kuya Cheng ay halos masasabing pinuno niya. Nang ang ika-6 na baitang kay Tian Cultivation ay ginamit bilang larangan ng digmaan sa unang pagkakataon. Ang kapatid na Cheng ay naging kanyang kapitan, at hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan ang nagligtas sa kanyang buhay. Well, kung walang kapatid, walang Mi Jinglan. Pagkaraan ng napakaraming taon, matagal nang nawala ni Brother Cheng ang kanyang pagiging kabataan, ngunit ang kanyang puso ay hindi nagbago sa kanyang orihinal na intensyon. Nagbigay ng ceremonial na regalo si Senior Brother Cheng. Si Cheng Mo na lumalaban para sa master ng Mo clan, dapat pumatay ng isang Mo master sa pinakamaikling panahon, at mabubuhay siya ayon sa tiwala ng regimental commander. Nagngangalit si Mi Jinglan ng kanyang mga ngipin, at ang puwersa sa kanyang mga daliri ay halos maipit ang mga pangmatagalang lupan. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumabas siya ng isang salita mula sa kanyang lalamunan. Tiyak. Bahagyang ngumiti si Brother Cheng. Ulo si Jun. Nang makaupo na siya, tumayo ang isa pang tao. Mayroon akong espada sa loob ng 5,000 taon. Nang lumabas ang espada, hindi ito naharang ng Domain Master. Mangyaring labanan ang Mozo Domain Master. Parang may bumangon, ngunit isang nasa katanghaliang gulang na babae, nakangiti at nagsasabing, ang katawan ng babae ay hindi kasing kakayahan ng dalawang magkapatid, ngunit ang katawan ng babae ay nagpractice din ng isang misteryong pamamaraan, at hindi pa ito ginamit. Halika at subukan ang iyong kamay, hepe ng hukbo, hayaan mo akong kumanta. Parang sa desperadong pamamaraan, alam ko na si Wang Tian ay hindi mas mababa sa sinuman. Ako ang magiging pioneer sa labanang ito. Parang bawat mala-karakter na iniluwa, si Mi Jinglan ay tila naibsan ng kanyang lakas, at siya ay namamahala sa Dayan Southern at Northern Army ng higit sa 100 taon. Walang araw, at ngayon ay sobrang sakit ng puso. Ngunit alam niya na imposibleng harangin ang mga puwersa ng Mo na halos 400,000 na determinadong suportahan ang Wang Cheng nang hindi nagbabayad ng presyo. May mabilis na mga yabag mula sa labas, at isang figure ang sumugod at nakakuyom ang kamao. Mga master, dumating ang mga scout upang magulat, ang hukbo ng Mo ay 1 oras lamang ang layo mula rito. Ang mga mata ni Mi Jinglan ay kumislap ng liwanag. Talagang dito nang galing. Dati, hinuha rin nila kung saang direksyon papasok ang hukbo ng angkan ng Mo sa maharlikang lungsod. Bagamat naramdaman ni Zheng Chong na ang kanyang ruta sa pagmamartsa ay mali-mali, at hindi ito maunawaan ng sangkatauhan, mayroon talagang ilang batas na hahanapin. Ang mga batas na ito ay alinsunod sa kanyang sariling mga gawi. Ni hindi niya alam ang koneksyon, ngunit sa mata ng sangkatauhan, ang mga batas na ito ay maaaring gamitin bilang batayan para sa hinuha. Noong nakaraan, si Mi Jinglan at ang iba ay naghinuha din ng ilang mga lokasyon at direksyon, at sa wakas ay nadama na ang hukbo ng Mexico ang pinakamalamang na dadaan mula rito. Gayunpaman, para sa mga layunin ng insurance, isa pang ink destroyer ang naghihintay na sa ibang lugar.
Sa ganitong paraan, kung dadaan ang puwersa ng Mo sa ibang direksyon, mabilis ding mailipat ang puwersa ng Hilaga at Timog. Kung ang mga taong Mo ay hindi dumaan sa magkabilang direksyon, kung gayon ang sangkatauhan ay maaari lamang silang harapin ng husto. Sa ngayon, maganda ang swerte ng tao. Isumite ang order, ang mga tao sa kabila ay maaaring mag-withdraw. Utos ni Mijinglan. Oo, magalang na nagretiro ang mensahero. Itinaas ni Mijinglan ang kanyang ulo at tumingin sa maraming 8 grado. Magsisimula na ang digmaan, at maraming kaayusan ang matagal ng alam. Isang pangungusap lang ang ipinadala ni Mimo sa isa't isa. Tumingin sa paligid, nakakuyom ang mga kamao, nakatingin sa channel. Ikaw ay mahalaga. Ngumisi si Uyang Lai. Relax, killing some Mozi, it's not a big deal. Ibinuka ni Mijinglan ang kanyang bibig, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Tinapik ni Uyang Lai ang kanyang balikat at tumalikod para lumabas para sa isang karaniwang tao. May isa pang oras bago ang digmaan, at mayroon siyang sasabihin sa kanyang pagod na tamad na alagad. Maraming mga pangkalahatang bayan ng Bapan ang sunod-sunod na lumisan, at si Mijinglan lamang ang naiwan sa barkong pinaandar ng tinta. Sa isang mahinahong oras, ang impormasyon ng scout sa unahan ay patuloy na ipinasa dito. Ang ikinagulat ni Mijinglan ay sa pagkakataong ito ay hindi nalampasan ng hukbo ng Mo clan ang Buoyant Land Zone kung saan naroon ang clan ng tao, ngunit diretsong tumakbo rito. Tila may napagtanto ang pinuno ng angkan ng Mo, kung hindi ito magiging matapang. Ito ay isang matalinong pagpili. Sa katunayan, nagayos nga ang North at South Army malapit sa floating land zone na ito, kahit sa ang panig man dadaanan ng Mozo, hindi maiiwasang makatagpo nila ang mga bitag na iyon. Tanging sa pamamagitan lamang ng direktang pagtawid sa lumulutang na sona ng lupa ay magiging ligtas at maayos ang isa. Gayunpaman, sa floating land zone, mayroong mga pananambang sa North at South Army. Sa tulong ng lumulutang na lupa, perpektong maitatago ng North at South Army ang kanilang mga katawan. Tumalon sa pinakamainam na oras upang salakayin ang Moss, at maaari ring gamitin ang komplikadong lupain sa lumulutang na lupain upang umikot at umikot. Masasabing ang buoyant na lupaing ito ang pinakamagandang larangan ng digmaan sa harap ng mga puwersa ng Mo na 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa iyo. Sa ngayon, ang mga puwersa ng Mo ay sumugod sa maaliwalas na lupain. Bagamat matagumpay nilang naiwasan ang lahat ng uri ng mga porma sayon ng bitag na inayos ng maaga ng sangkatauhan, ngunit pumili din ng isang masamang larangan ng digmaan. Ang mga nakatagong porma sayon ng mga barkong pandigma ay nabuksan, at sa takip ng lumulutang na lupa, ang katawan ay nakatago at ang kapaligiran ay nakatago. Sa kubyerta, personal na pinanood ni Mijinglan ang taliban ng hukbong Mo na pumasok sa lumulutang na lupain. Na sinasabing ito ang taliba, sa katunayan, mayroong 100,000 katao, at sumunod ang natitirang hukbo ng Mo. Alam din ng mga pinunong gustong sumama sa angkan ng Mo na kung talagang tambangan ang angkan ng tao dito. Kakaunti lang ang hukbong taliba para mamatay na lang, imbes na direktang magmaneho dito, nakaka-curious ang mga tao. Napakahaba ng pila ng daan-daang libong hukbo. Sunod-sunod, kung fu, ang mga puwersa ng Mo ay pumasok lamang sa lumulutang na lupain. Kahit na hinanap ng mga scout ang paligid, wala silang nakita. Dahan-daang ipinikit ni Mijinglan ang kanyang mga mata, tahimik na naghihintay. Sa isang tiyak na sandali, ang kanyang mga mata ay biglang bumukas, at ang feather fan ay kumaway pasulong sa kanyang kamay. Gayunpaman, nang itinuro ng balahibo ang pasulong, ang tahimik na lumulutang na lupa ay agad na kumulo. Ang magic circle sa mga barkong pandigma ay tumatakbo, at iba't ibang mga ilaw ang kumikislap mula sa mga sulok ng lumulutang na land belt. Ang kapangyarihan ng iba't ibang misteryo at kayamanan ay dumaan patungo sa hukbo ng Mo. Halatang nabigla ang kabibe ng pinuno. Ayon sa kanyang naunang haka-haka, dapat ay lubhang ligtas ang lumulutang na lupain. Ngunit ayaw niyang matapakan ang pinagtatagwan ng sangkatauhan. Marshall Peak Kabanata 5254
patayin, hindi mapipigilan ang hindi siyam na produkto. Ngunit ang pangangilabot ay saglit lamang, at sa lalong madaling panahon ang master ng Zhangyu Domain ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngayong buwan pagkatapos magsimula sa Dayangguan, kumain siya ng maraming paghihirap mula sa lahi ng tao. Halika, hintayin silang magtuwid, biglang umatras ang sangkatauhan. Sa bawat oras na ang nasyonalidad ng Mo ay dumaranas ng pagkawala, ngunit wala kung saan may lalabas. Sa pagkakataong ito ay walang mga bitag. Ang lahi ng tao ay talagang nagmamadaling lumabas, hindi gaanong nahulog sila sa pagkubkob ng sangkatauhan, mas mabuting sabihin na ang Mo clan ay sumibak sa kinaroroonan ng sangkatauhan. Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring palibutan ang higit sa 20,000 lahi ng tao? Ngayon, ang sangkatauhan ay hinihiling na magbayad para sa lahat ng mga nauna. Umungol si Zhang Chung. Ipagtanggol ang kalaban. Ang boses sa kanyang tagiliran ay nahulog sa lugar. At isang mabangis na makina ng gas ang naglock sa kanya sa malayo, at ang makina ng gas ay puno ng mga nakamamatay na pagkakataon, na ikinagulat ng kuliglig. Sa pagsasalita tungkol sa katotohanan na ang dalawang hukbo ng angkan ay lumalaban ng higit sa 100 taon. Ang mga domain master at ang angkan ng sangkatauhan ay naglalaban sa loob ng maraming araw, at mayroon silang ilang pagkakaunawaan sa isa't isa. Ngayon ay nakalock sa kanyang chi machine, pakiramdam ni Zhang Chung ay napakapamilyar, kung inaasahan, ito ay dapat na isang napakalakas na may 8 ranggo na kaitian sa sangkatauhan. Tila napagtanto ng kabilang partido na siya ang pinuno ng hukbo ng angkan ng Mo, kaya pinuntirya niya ito kaagad sa kanyang pag-akyat. Nakipag-ayos sa kanya si Zhang Chung, at medyo mababa ang mga single, kaya napansin niyang nakalock ang chi machine na ito, at kumuha si Zhang Chung ng pangangatawan at umatras sa likuran. Kasabay nito, ang mga puwersa ng Mo clan sa kanilang paligid ay nagsiksikan at huminto sa harapan. Hindi magiging tanga si Zhang Chung para itama ito sa ika-8 baitang ng sangkatauhan na ito. Ngayon ang pinakamalaking bentahe ng Mo clan ay ang quantitative advantage. Paanong hindi nito magagamit ito para ipagtanggol ang kalaban? Ang pag-asa sa pagpigil ng hukbo sa tabi niya. Kahit na walang paraan para harangan ito, maaari nitong pahinain ang kanyang lakas, at pagkatapos ay magkakaroon ng sariling paraan si Zhang Chung upang harapin ang malakas na kaaway na ito. Pagtingin ko, nakita ko ang taong pula ang buhok, at sumugod sa gilid na ito. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay hinimok sa sukdulan. Ang katawan ay parang apoy, nasusunog, at maging ang nakapalibot na espasyo ay baluktot at nabasag. Hindi lamang ang figure na ito, mayroong maraming mga figure mula sa terrain na may 8 ranggo, lahat sila ay mabangis at kahanga-hanga, na nagpapakita ng determinasyon at tapang na sumulong. Tuwid na pinalo ni Zhang Chung ang tambol at hindi niya maintindihan ang nangyari sa terrain sa pagkakataong ito. Ang isa sa mga figure ay natatakpan ng gininto ang ambon ng dugo sa buong katawan niya, na isang pagpapakita ng paghihimok sa kanyang sariling chi at kapangyarihan ng dugo sa sukdulan. Isang figurang nakabalot sa liwanag ng espada, parang gulat. Isang figure ang lumakad sa kawalan, lumabas, at nakarating sa hukbo ng angkan ng Mo. Ang isa pang figure ay dumating na may ngiti, pinipiga ang kamay ng bulaklak ng orchideas, mga talulot na lumilipad sa buong katawan. Halos walang pagkaantala. Sa sandaling inilunsad ng Terran Army ang Opens Iba, ang figure na ito, na napuno ng panahon ng Bapingkay, ay napatay sa kampo ng Mozo. Saan man dumaan ang mga figure na ito. Binaligtad ng hukbo ng Mo clan ang kanilang mga kabayo, at ang Mo clan ay may libo-libong tropa, ngunit mahirap pigilan ang bilis ng pagpatay sa mga figure na ito. Isang malaking puwersa ang libo-libong taong Mo na nagtanggol sa harap ni Zhang Chung. Sa kanila, mayroong higit sa 40 Mo na tao sa Lord level. Sa gayong puwersa, 8 hanay ang tumama sa kalangitan. Maaaring i-block saglit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito nang ang mga mapupulang buhok, nagliliyab na mga tao na lalaki ay napatay, ang libu-libong mga taong ito ay hindi man lang napigilan ang kanyang Opens Iba. Hindi man lang umatake ang pulang buhok. Ang apoy na nag-aapoy sa buong katawan ay nagdulot ng malubhang pagkamatay at pinsala sa angkan ng Mo.
Walang alam na misteryo ang apoy. Umaangal. Ang lalaking pula ang buhok ay dumiretso sa harapan hindi kalayuan sa Zhang Chung, hindi pinansin ang mahiwagang pag-atake na ginawa sa kanya ng quartet. Baliw ka ba? Sigaw ni Zhang Chou sa takot. Kung wala siya, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang mali, at sinunog ng lalaking pula ang buhok ang sarili niyang dugo. Ito ay isang natatanging paraan ng lahi ng tao na malakas. Minsan niyang narinig ang moto na nag-uusap tungkol sa bagay na ito. Napakahalaga ng dugo ng sangkatauhan na malakas. Ang kakanyahan ng kapangyarihan na naipon ng mahabang taon ng pagsasanay. Kung hindi pinilit, walang sino man gagamitin ng mandirigma ang nasusunog na dugo upang gawin ito sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Dahil ang pagsunog ng sariling dugo ay maaaring tumaas ang lakas sa maikling panahon, ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay kakilakilabot din. Hindi bababa sa isang kahinaan ay hindi maaaring tumakas, at ang mga malala ay maaaring masira at maayos upang mahulog. Ngunit ngayon, sa harapan niya, ang dalawang puwersa ng militar ay naglalaban. Ang isang makapangyarihang lahi ng tao, ang ikawalong baitang, ay nasunog sa dugo at dugo. Hindi ba ito baliw? Ngayon lang ang digmaan. Hindi kailanman nagkaroon ng krisis sa harapan ng buhay at kamatayan, at walang hindi maiiwasang benepisyo. Hindi maintindihan ni Zhang Kong kung bakit ginawa ito ng lahi ng tao na si Bapan. Hindi man niya maintindihan, alam niyang magiging malas siya. Ang pakikipaglaban ng mag-isa ay hindi kalaban, at sinunog ng kalaban ang kanyang dugo, at ang kanyang lakas ay lumakas. Paano niya ito mapipigilan? Kung hindi ito ang kaso, ang libu-libong taong Mo na armado sa harapan ay hindi niya masisira ng walang anumang merito. Ang mga salita sa gilid ni Zhang Kang ay nahulog, at hinawakan ni Ouyang Lai ang kanyang kamay sa kawalan, at lumitaw ang isang pinong espada. Mahirap isipin na ang isang lalaking kasing bastos niya ay gumagamit ng napakahabang espada. Ngunit sa katunayan, ito ang kaso. Ang mahabang espadang ito ay isang lihim na kayamanan ng kanyang buhay. At hindi siya madaling magpakita sa mga tao kapag hindi siya abala, dahil siya mismo ay nararamdaman na ang lihim na kayamanan na ito ay hindi tumutugma sa kanyang sariling imahe. Gaya niya, matipuno din ang katawan at pulang buhok. Ang ligaw na tao sa kamay, na may hawak na isang macelan na tebak, ay palaging nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng hindi pagkakatugma. Hindi niya ginagamit ang espadang ito sa loob ng maraming taon. Ang sakripisyo ngayon ay ang oras ng isang desperadong labanan. Si Ouyang Lai, na may espada at walang espada, ay dalawang tao. Gamit ang mahabang espada sa kamay, biglang nagbago ang hininga ni Ouyang Lai at naging lubhang matalas. Ang buong tao ay tila naging isang mahabang espada na malapit ng salubungan. Ang espadang lingsiyan na iyon ay nagpagulat kay Zhang Kang. Ang apoy na nagniningas sa buong katawan ay mabilis na kumalat sa tuwid na katawan ng espada, at ang mahabang espada ay naging apoy din. Sa susunod na sandali, si Jian Qi ay walang pakundangan, at nang siya ay nakaharap sa tibo, ang espada ay kinuha ang kanyang buhay, at hindi niya pinanatili ang kanyang mga kamay. Ang mga espiritu ng kamatayan ni Zhang Kang ay nasa panganib. Ramdam niya ang pamatay na espiritu ng 8 baitang ng sangkatauhan na ito. Mula noong una siyang nagpakita, nasunog na niya ang kanyang dugo. Ngayon ay wala na siyang defensive intentions, halatang desperado na siyang makipaglaban sa sarili niya. Anong nangyari dito? Kung gaano kakilakilabot ang isang desperado na lahi ng tao, 8 grades, ay hindi malinaw bago kay Zheng Chong, ngunit ngayon naiintindihan ko na. Kahit na siya ay lumabas ng lahat, siya ay hindi isang kalaban, at siya ay nahulog ng buo sa kawalan sa ilang mga paghinga lamang. Sa harap ng pag-atake ng kalaban, siya ay nagtatanggol at napahiya. At maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pag-akit sa ikawalong baitang ng sangkatauhan na ito pagtakas mula sa hukbo ng nasyonalidad ng Mo. Umaasang gamitin ang mga kamay ng hukbo upang maibalik ang pagbaba. Mahigpit na sumunod si Ouyang Lai. Ang liwanag ng espada ay kumikislap ng walang hanggan. At ang binugbog na kabibe ay napuno ng dugo, at nabigla rin siya sa mga pag-atake mula sa lahat ng panig, at ang kanyang damit ay pula ng dugo.
Noon lang, may isa pang Ling Yijianyi na lumaganap sa isang lugar sa larangan ng digmaan, ang lakas ng espada ay halos lampas sa imahinasyon. Kasabay ng paglaganap ng sword intention, parang may sword light na kumikislap. Kaagad pagkatapos, isang mahinang bulong ang tumunog sa tainga ng lahat. Paru-paro pagbabago. Ang hininga ng Domain Master ay biglang nawala. Ang hukbong Chino ang nagmaneho ng barkong tinta, si Mi Jinglan ay nakatayo sa kubyerta, tinitingnan ang lugar kung saan pumutok ang liwanag ng espada. Ang panandaliang pagkabigla ay talagang ang pinakamalakas na espada na nakita niya sa kanyang buhay. Ang espadang ito ay halos lampasan ang ika-8 baitang kategorya, malabong umabot sa threshold ng 9 na grado. Ito ay isang espada na nilinang ng isang sangkatauhan na si Bapan kay Tian sa loob ng 5,000 taon. Nang lumabas ang espada, hindi ito napigilan ng hindi 9 na ranggo. Napakatalino ng liwanag. Yumuko si Mi Jinglan at sumuntok ng malalim. Nang sumiklab ang kahindik-hindik na espada. Ang hininga ng isang Domain Master ay nalipol, na sinundan ng paglipol, isang malaking halaga ng buhay ni Mo, at ilang sandali pa, ang paggalaw ng 8 pind na kay Tian ay bumagsak. Ang mukha ni Zhou Chong, na binomba ni Ouyang, ay agad na namutla, at ang lakas ng Domain Master na nahulog sa kanyang harapan ay hindi mas mababa sa kanya. Kahit na dahil sa kanyang espesyal na konstitusyon, siya ay bahagyang mas malakas. Gayunpaman, gaano nakatagal mula nang umatake ang sangkatauhan na si Bapan. Napakahusay na 10 minutong pagsisikap, talagang patay. Natatakot ako na sa kasaysayan ng paghaharap sa malakas na lahi ng tao, namatay siya sa Kuai Mo Domain Master. Ang espadang Jinghong na iyon ay maaaring patayin ang Domain Master na iyon, kung ito ay ginagamit upang harapin ang kanyang sarili. Si Zhang Chung ay hindi na nang ahas na mag-isip pa, at biglang nalaman na ang opens iba ng pulang buhok na lahi ng tao ay hindi masyadong marahas. Ang liwanag ng espada na iyon ay tila isang pagpapakilala. Mula noong liwanag ng espada, nagkaroon ng sunod-sunod na mga hindi inaasahang reaksyon sa lahat ng dako sa larangan ng digmaan, sunod-sunod na misteryoso, makapangyarihang mga misteryo ang sumambulat. Ang mahiwaga at makapangyarihang mga misteryong ito, sinabi ni Mo na hindi pa ito nakita ng angkan ng Mo, ngunit hindi pa ito nakita ng angkan ng tao. Ang lahat ng ito ay mga desperadong sikretong pamamaraan na hindi madaling ipakita sa mga tao. Napakahusay ng larangan ng pangitain sa Ink Destroyer, kaya malinaw na nakikita ni Mi Jinglan ang pamumulaklak ng mga misteryong ito sa buong larangan ng digmaan. Nakita niya sa isang lugar sa larangan ng digmaan. Isang malaking asterisk na bulaklak ang biglang namumulaklak. Na bumabalot sa malawak na kawalan, ang asterisk na bulaklak, na may hininga na naging pamilyar sa kanya, iyon lang ang asensya ng isang 8 grado. Bukas na araw. Nang mabilis na sumara ang mga talulot ng mga bulaklak na kulay dugo, hindi lamang nila binalot doon ang libu-libong mga tao, ngunit kahit isa sa mga master ng domain ay hindi makatakas. Pagkatapos ng kalahating tasa ng tsaa, nang muling bumukas ang kulay dugo na mga bulaklak, walang hininga ng buhay ang naiwan. Sa mga stamen, may mga sirang piraso ng karne. Nakita niya sa isang lugar sa larangan ng digmaan, na isinakripisyo ng ika-8 baitang kay Tian ni Mingwang Tian ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at naging isang higanti. Ang kanyang kapangyarihan sa dugo ay lumalakas, at siya ay lumalaban ng mag-isa. Nakita niya si kapatid na Cheng na inilapag ang sarili niyang maliit na Chenkon. Binalot dito ang libu-libong Mo clan, at ang langit at lupa ay masiglang gumalaw, nakikipaglaban ng mag-isa sa isang Domain Master at isang 8th grade Moto. Nakita niya na si Ouyang Lai ay nag-iisa na napapalibutan ng hukbo ng Mo clan, at ang Mozo Domain Master na napatay ng nagninangas na espada ay natalo. Nakita niya ang mahigit 20,000 sundalo mula sa North at South Army na nakikipaglaban sa hukbong Mexicano gamit ang battleship. Isang malakas at nakakatakot na hininga, nalalante sa iba't ibang lugar sa larangan ng digmaan, namumulaklak sa huling kaluwalhatian ng buhay. Ang kaluwalhatiang iyon ay napakasilo na ito ay nagkakahalaga ng pag-alala habang buhay.
Martial Peak Kabanata 5255. Pasakayin mo sila. Dahan-daang ipinikit ni Mi Jinglan ang kanyang mga mata, parang kutsilyo ang kanyang puso. Nang muli kong imulat ang aking mga mata. Ang buong mundo ay marahas na nayanig, at ang aking mga paa ay dahan-daang humakbang upang kontrolin ang malaking barko na nagmamaneho ng tinte sa larangan ng digmaan. Hindi na niya kailangang maupo sa labas ng larangan ng digmaan at magplano. Ang hukbong Dayan ay may ganitong grupo ng mga sundalo na hindi natatakot sa buhay at kamatayan. Nais din niyang iwanan ang kanyang sariling tatak sa labanang ito. Bilang ikawalong baitang, siya ay hindi lamang isang commander na bihasa sa diskarte, kundi isang makapangyarihang general na maaaring maningil ng pasulong. Mula sa simula ng digmaan, ang hukbo ng Moss ay nasa kaguluhan. Walang nag-isip na sa pagkakataong ito ay determinado ang Terran na pagkatapos ng wala pang isang dosenang pagsisikap pagkatapos ng pagsiklab ng labanan. Isang Domain Master ang naputol sa ilalim ng espada ni Terran 8. Iyan ang Domain Master, hindi ang Lower Moklan o miscellaneous soldiers. Ganun ba siya kabilas na patay? Bagamat ang lahi ng tao na si Bapan ay namatay kaagad, pinatay niya ang libu-libong mga taong Mo bago siya namatay. Isa o higit pang makapangyarihang Domain Masters o 8-rankang Motwo ang namatay sa labanan. Ang bangis at kalupitan ng labanang ito ay lumampas sa imahinasyon ng angkan Ang bangis at kalupitan ng labanang ito ay lumampas sa imahinasyon ng angkan ng Mo. Lampas din sa imahinasyon ng sangkatauhan. Wala pang digmaan, ang sangkatauhan ay dumanas ng napakalaking pagkatalo. Mahigit 100 taon na ang nakararaan, nang unang dumating ang North at South Army sa Dayan War Zone upang harangin ang mga puwersang Mo na nagmumula sa Dayan. Sa labanang iyon, bagamat namatay sa kamatayan ang 8-rank Kaitian, iilan lamang sila, at sunod-sunod silang bumagsak sa isang digmaan na tumagal ng maraming araw. Iba ang oras na ito. Mula sa simula ng digmaan hanggang sa kasalukuyan, ngunit isang oras, mayroong kasing dami ng 7 lugar sa taglagas. Kung magpapatuloy ang labanan, dadami lamang ang bilang ng mga talon. Ang pagbagsak ng 7-8 ranks ay kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 7 Domain Masters at 3 8th rank Moto, kasama ang 10,000 Moss. Ang mga nahulog sa larangan ng digmaan ay ang mga nakatatanda at commander ng mga kawal, na inalagaan at tinuruan noong nakaraan. Sa ngayon, ang mga matatanda ay pumanaw na, at ang huli ay kailangang pasanin ang pasanin. Ang mga opisyal at kalalakihan ay sinampal ang kanilang mga mata, at ang 8 hanay ng Kaitian ay patuloy na bumagsak, kaya't ang takbo ng buong larangan ng digmaan ay nabago. Ang lahat ng mga lahi ay nagsimulang desperado, anuman ang antas ng paglilinang, anuman ang katayuan. Mahigit sa 20,000 tribo. Laban sa halos 400,000 hukbo ng angkan ng Mo. Sa ilalim ng malaking pagkakaiba ng lakas. Na may momentum na ikinalat ng 8 ranggo na bukas na kalangitan sa kanilang buhay, at sa determinasyon ng mga general na maging isang lungsod, ang pagpatay sa ang Moklan ay natalo. Mayroong patuloy na presensya ng Domain Master, at ang paggalaw ng 8th grade aura ay patuloy na nagmumula sa isang lugar sa larangan ng digmaan. Mayroon pang ang isang barkong pandigma na direktang pinasabog at naging sunog. Nabasag ang lumulutang na lupa at magulo ang larangan ng digmaan. Daan-daang libo ng hukbo ng Moklan ang orihinal na maayos nang pumasok sila sa floating land zone na ito. Ngunit habang ang 8 ranggo na Kaitian ay tumalon upang magsagawa ng Thunder Strike, nagsimulang magkalat ang formation. Hanggang sa ilang oras, naging gulo. Nahulog si Zhang Chung. Ang Lord of the Cricket Domain ay ang Commander-in-Chief ng hukbong ito ng Moklan. Noong naroon siya, maraming mga Domain Master ang maaaring sumunod sa mga utos, ngunit wala na siya roon. Sino ang maaaring maglingkod sa mga Master ng Domain? Ang bawat may-ari ng domain ay may sariling ideya, lalo na sa sitwasyong ito. Ang mga mata ng mga lahi ng tao ng 8 ranggo ay bumukas na may berdeng mga ilaw. At isang malakas na makinang panghimpapawid ang mahigpit na nakakandado sa kanila, at posible silang patayin anumang oras. Magtiis sa kanila.
Hindi ito biro. Sa nakaraang senaryo, napatunayan na ng 8 races of the human race ang kanilang determinasyon at tapang. Ang mga domain master ay nanlamig sa mga mata ng mga mata na iyon. At natural na maaari lamang nilang utusan ang kanilang mga nasasakupan na protektahan sila ng malapitan, upang hindi sila matagpuan ng 8th human race. Ang mas maraming kapangyarihan sa pagtatanggol, mas kaunting kapangyarihan sa pag-atake. Sa larangan ng digmaan, ang mga barkong pandigma ng mga lahi ng tao ay tumatakbo, at ang kapangyarihan ng misteryo at mga lihim na kayamanan ay patuloy na nilalaro, at palaging may mga nadagdag. Ang bilang ng mga tropang Mexican ay mabilis na bumababa, gayon din ang barkong pandigma ng sangkatauhan. Sa labanang ito, nagbayad ang magkabilang panig ng malaki at halos hindi mabata na presyo. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, unti-unting huminahon ang maingay na larangan ng digmaan, at ang dalawang hukbo ng angkan ay nagtipon, na magkaharap lamang sa kawalan ng daan-daang libong milya. Ang orihinal na floating land zone ay halos hindi na umiral. Ang dalawang grupo ng mga hukbo ay nagharap sa isa't isa sa lugar na ito. Ang lahat ng lumulutang na lupa ay pira-piraso, at ang natitirang lumulutang na lupa ay mas mababa sa 10% ng orihinal. Laban sa background ng sirang floating land belt, na pinamumunuan ng Chinese Army Destroyer, ang mga barkong pandigma na nakaligtas sa sangkatauhan ay nakahanay. Marami sa mga battleship na iyon ay nagliliyab, at ang Magic Circle ay sumasabog. Ang ilang barkong pandigma ay mukhang sira-sira at naglalarawan nahihiya, tila babagsak kapag hinawakan. Gayunpaman, ito ay isang pangkat ng mga barkong pandigma, na nagtipon sa isang lugar, ngunit mayroon silang sariling kilos. Daan-daang libong milya ang layo, tinipon ng mga domain master ang kanilang mga tropa at nagtipon. Ang bilang ay sumasakop pa rin ng isang malaking kalamangan, ngunit kumpara sa marilag na momentum ng sangkatauhan, ang hukbo ng Mo ngayon ay nababalot ng walang hangganang takot at takot. Sa labanang ito, talagang natakot ang mga taga Mo. Malalim nilang natutunan kung ano ang kabaliwan at katapangan ng sangkatauhan. Kahit na ang mahalagang weapon kay Tian ay maaaring dalhin ang mga master ng domain sa kamatayan sa kapinsalaan ng kanilang sariling buhay. Ano pa ang hindi magagawa ng sangkatauhan? Nakakabaliw ang mga lahi ng tao na ito. Ang mga domain master na ito ay maaari pa ring mabuhay. Hindi dahil sila ay mas malakas kaysa sa patay na domain master, ngunit sila ay mapalad, at hindi sila hinahanap ng mga desperadong sangkatauhan na bapan. Gayunpaman, wala sa mga domain masters na hinahanap ng mga desperadong lahi ng tao na si Bapan ang nakaligtas. Sa isang mabangis na labanan na lampas sa imahinasyon. Ang mga nakaligtas sa dalawang armadong puwersa ay humarap sa isa't isa mula sa malayo, at sakam na tinamasa ang pambihirang katahimikan sa isang maigting na kapaligiran. Ang mga isipan ng mga domain master ay magkakaugnay, at sila ay malinaw na nakikipag-usap. Bagaman hindi maiintindihan ng malalakas na lahi ng tao ang nilalaman ng kanilang komunikasyon, alam din nila na ang kanilang ipinapahayag sa sandaling ito ay walang iba kundi digmaan o pag-alis. Para sa Mo, walang alinlangan na napakahalagang suportahan ang Wang Cheng. Kung nawala ang Wang Cheng, walang Mo ang maaaring mag-isa. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpadala si Dayang Guan ng 500,000 sundalo matapos ang balitang dumating mula sa panig ng Wang Cheng. Masasabing ang Dayan Pass ay nag-iwan lamang ng pinakakaunting puwersang nagbabantay, at lahat ng makakasuporta sa Wang Cheng ay lumipas na nagpapakita ng kanilang determinasyon. Gayunpaman, nasnipe pa rin siya sa kalahati at nagdusa ng matinding pagkatalo. Patuloy na suportahan ang Wang Cheng. Hindi maiiwasang sumiklab muli ang digmaan, halatang-halata na ang ugali ng sangkatauhan, iyon ay, hinaharangan sila sa direksyon ng pag-unlad, huwag hayaan silang magpatuloy sa pagsulong. Kung talagang sumiklab muli ang digmaan, sa kabaliwan na ipinakita ng sangkatauhan noon, ang natitirang hukbo ng Mo ay nais ding masira ang kanilang linya ng depensa. Sa oras na iyon, ang lahi ng tao ay hindi nakaligtas ng husto, ngunit ang lahi ng Mo ay maaaring mapuksa ng buong hukbo. Gusto mo bang mag-move on? Ito ay isang bagay na nakakahiya sa mga may-ari ng domain.
Napakahalaga ng Wang Cheng, ngunit kung ang buong hukbong nakikipaglaban dito ay malipol, wala itong anumang kahulugan. Sa makatuwid, pagkatapos ng maikling palitan, ang mga may-ari ng domain ay may pinagkasunduan. Bawiin mo si Dayan. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagdesisyon silang bawiin si Dayan. Ang huling pagkakataon ay halos 150 taon na ang nakalilipas. Ang sitwasyon sa maharlikang lungsod ay hindi gaanong kritikal, at ang sangkatauhan ay hindi masyadong desperado, gaya ng tribong mo. Iba ang oras na ito. Alam ng lahat ng domain masters na kung bawiin nilang muli si Dayan sa pagkakataong ito, palagi silang mawawalan ng lakas ng loob na umalis sa Dayan, at magkakasama silang mabubuhay at mamamatay kasama si Dayan magpakailanman. Ito ay talagang isang mahirap na desisyon. Gayunpaman, ito ang kaso, ngunit buntong hininga. Inalis ng angkan ng Mo ang kanilang mga tropa at hindi nagmamadaling umalis. Sa ilalim ng koordinasyon ng mga domain masters, sila ay nasa ayos. Natatakot din sila na samantalahin ng mga Terran ang pagkakataon na habulin sila kapag sila ay umatras. Ito ay isang bagay na hindi nila naranasan, kaya dapat nilang panatilihing buo ang Porma Sion kapag sila ay umatras at tumugon sa mga posibleng pag-atake ng mga Terran. Sa Chinese Army Ink Destroyer, medyo maputi ang mukha ni Mi Jinglan, at may tuyong dugo sa kanyang katawan. Nasira din ang buong Ink Destroyer. Sa ganitong matinding labanan noon, walang sino man, walang barkong pandigma ang makakagarantiya ng sarili nitong kaligtasan, ngunit ito lamang ang pagkakaiba sa pagitan ng malubhang pinsala at pinsala. Malabo ang lupin na hawak niya sa kamay. Naghihintay si Mi Jinglan sa desisyon ng mga Mo. Nang makita niya na ang hukbo ng Mo clan ay umatras sa ilalim ng utos ng mga domain master, sa wakas ay binitawan niya ang kanyang puso at huminga ng mahabang panahon. Sa totoo lang, kung determinado ang Mos na sumulong, iisa lang ang digmaan para sa sangkatauhan, at hindi problema na pigilan ang nakaligtas na hukbong Mo. Ang tanong ay kung gaano karaming mga tao ang maaaring mabuhay sa North at South Army pagkatapos ng isa pang digmaan. Ang mga sundalo ay hindi nagkukulang ng kamalayan at lakas ng loob na lumaban sa larangan ng digmaan, at ang 8 hanay ay hindi nagkukulang, pagkatapos lamang na mapatunayan ito ng unang labanan. Ngunit bilang Commander-in-Chief ng hukbo, umaasa siyang makapagdadala ng mas maraming tao at mabuhay upang makita ang sandali kung kailan nabawi si Dayan, kaysa gawing simbolo ang kanilang pangalan sa monumento ng kabayanihan. Walang kwenta yan. Itinuro ni Lupan ang pasulong, mahinang sinabi ni Mi Jinglan. Pasakayin sila. Bagamat maliit ang boses, kumalat ito sa lahat ng barkong pandigma at umalangaw-ngaw sa tainga ng bawat sundalo. Mabagal na sumulong ang Ink Destroyer, na sinundan ng gutay-gutay na fleet. Nagulat ang maraming domain masters sa Mo clan. Nang makita nila ang paggalaw ng Terran fleet, naisip nila na ang Terran ay ayaw sumuko. Nagalit ito sa mga domain masters. Nilabag na nila ang utos na suportahan ang Wang Cheng at inalis si Dayan. Nag-aatubili pa rin silang huminto at makipagpayapaan. Kailangan bang patayin silang lahat ng sangkatauhan? Sa loob ng ilang panahon, nagkagulo ang hukbo ng angkan ng Mo, at mabilis na pinigilan ng mga domain master, sunod-sunod na nagutos, at nagbabantay ng mabuti. Ngunit sa lalong madaling panahon, natanto nila na hindi sila papatayin ng sangkatauhan, ngunit sumunod sila sa likuran nila ng dahan-dahan at nanatili sa layo na daan-daang libong milya. Ang distansyang ito ay ginawang direkta ng mga master ng domain. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang ligtas na distansya. Maaaring gamitin ng sangkatauhan ang barkong pandigma para maglunsad ng pag-atake anumang oras. Gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi hayaan ang angkan na umatras ng mas malayo, na tila masyadong ambisyoso. Gayunpaman, ang paglipat ng Terran ay nagpahayag ng isang mensahe sa kanila na ang mga nakaligtas na hukbo ng Terran ay panoorin silang bumalik sa Dayan Pass gamit ang kanilang sariling mga mata. At hindi nais na baguhin ang kanilang paraan sa kalagitnaan ng King City. Matapos subukang unawain ito, hindi napigilan ng mga domain master na umiyak, at hindi alam kung sino ang pinuno ng sangkatauhan. Masyado silang maingat.
Martial Peak Kabanata 5256. Guro, napaka-miserable mo. Ang sangkatauhan ay handang subaybayan ang mga ito upang umatras mula sa Dayan sa ganitong paraan, at ang mga taga mo ay walang pagpipilian kundi ang pumayag. Ano ang magagawa mo kung hindi mo ito payagan? Ganito tuloy ang paglapit ng mga nakaligtas na hukbo ng dalawang tribo sa direksyon ng Dayan Pass sa kakaibang sitwasyon. Pagdating nila, inabot ng 1 buwan ang Moss para makarating dito sa ilalim ng pamumuno ni Zhang Chung. Ngunit kapag bumalik ka, hindi mo kailangang maging mahirap. Maaari kang bumalik ng diretso, kaya ang oras ay tumatagal lamang ng mas mababa sa 10 araw. Ngunit ang daan patungo sa pag-alis ay hindi maayos. Sa loob ng mahigit 100 taon, ang North at South Army ay nagdeploy ng malaking bilang ng mga trap formations sa labas ng Dayan Pass, na kumalat sa lahat ng posisyon. Bago pinamunuan ni Zheng Chong ang hukbo, ang direksyon ng marcha ng hukbo ay mali-mali, at ang naantig na kaayusan ay 2 lamang. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 70% ng mga bitag na ipinamahagi sa buong walang bisa. Ang mga puwersa ng Mo ay bumalik sa Dayan sa isang tuwid na linya, na nakatakdang tumapak sa mga bitag na iyon. Sa tuwing isa sa aktibo ang mga bitag na ito, mawawalan ng ilang bagay ang hukbo ng Mo. Bagamat naging maingat ang mga Domain Master, mahirap pa ring iwasan ang lahat ng mga bagay na ito. Ang tanging bagay na nakapagparamdam sa kanila ng swerte ay nang sila ay inatake ng mga bitag na ito. Ang nakasunod na hukbo ng Terran ay walang intensyon na umatake, ngunit tahimik lamang na nanonood. Ang pag-alis ng Dayan Road ay masasabing isang kasaysayan ng dugo at luha para sa mga Mo. Ang mga labi ng nasyonalidad ng Mo ay umatras, at hindi lahat ng lahi ng tao ay umalis. Sinadya ni Mi Jinglan ang ilang mga tao pababa upang linisin ang larangan ng digmaan sa paghahanap ng mga posibleng maligtas. Isa si Gang Lian sa mga nanatili, dahil hindi napansin ni Mi Jinglan ang pagbagsak ni Uyang Lai sa nakaraang digmaan. Pagkatapos niyang pugutan ng ulo ang Zhang Kangyo Lord, biglang nawala ang kanyang hininga, ngunit hindi ito pagkahulog. Sa makatuwid, naghinala si Mi Jinglan na si Uyang Lai ay maaaring hindi namatay, ngunit ang pinsala ay masyadong mabigat sa oras na iyon, at maging ang kapangyarihan upang bumalik sa Ink Destroyer ay nawala. Maaari lamang siyang mamatay at makatakas, at ngayon ay nagtatago siya sa isang lugar. Ang ganitong uri ng bagay ay natural na pinakamahusay na natitira kay Gang Lian. Kung tutusin, siya ang personal na alagad ni Uyang Lai. Walang sino man sa mundo ang mas pamilyar kay Uyang Lai kaysa sa kanya. Ang sirang floating land zone ay puno na ngayon ng malaking bilang ng mga wreckage ng battleship, at hindi mabilang na mga sirang limbs at laman. Ang buong kawalan ay napuno ng kapangyarihan ng masaganang tinta. Ang matibay na figure ni Gang Lian ay gumagalaw sa pagitan ng mga piraso ng malaki at maliit. At paminsan-minsan ay nakakahanap ng ilang makahingang humanoid na sundalo, iniligtas sila mula sa nasirang barkong pandigma at ipinadala sila sa kaligtasan. Hanggang sa isang sandali, dumating sa isang walang ulo na katawan. Ito ang bangkay ng isang Domain Master, at may natitira pang pamilyar na hininga sa sugat, na iniwan ni Uyang Lai. Ang may-ari ng domain na ito ay pinugutan ng ulo ni Uyang Lai, at ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na commander ng hukbong Mo. Pagkaraan ng mahabang panahon na makita ang bangkay, huminga ng mahabang panahon si Gang Lian at pinakawalan ang kanyang puso, at sinabi, "Guro, lumabas ka, napakatanda, huwag kang magtago." Hindi tumugon ang katawan sa harapan niya. Kumunat ang noo ni Gang Lian, tila may nalalaman, at mabilis na humakbang pasulong, hinihimok ang momentum, naging kutsilyo ng palad at hamampas patungo sa bangkay. Bagamat bangkay ito ng Domain Master, makapangyarihan ang kanyang katawan, ngunit pagkamatay niya, hindi mapigilan ni Gang Lian ang suntok. Nabasag ang tiyan ng katawan, at isang nahihiyang figure ang nahulog mula rito. Mabilis na humakbang si Gang Lian para tumulong. At nakita niya na ang mukha ni Uyang Lai ay mapatla na parang papel, at may tuloy-tuloy na kulay ng tinte sa kanyang mga mata, at halos walang buo sa buong katawan niya.
Maaaring mamatay ang apoy anumang oras. Sa nakaraang labanan, bagamat sinunog niya ang kanyang dugo para putulin ang mga uod sa ilalim ng espada, hindi naman mahina ang lakas ng uod. Ang desperadong ganting pag-atake ay naging sanhi din ng malubhang pinsala kay Uyang Lai. Gayon din ang mga sumunod na pangyayari ng nasusunog na dugo at pagiging nasa kampo ng hukbong Mo sa gitna, walang pagkakataon na bumalik sa manlalaglag. Sinamantala ni Uyang Lai ang pagkakataon na gumawa ng isang mapagpasyang hakbang. Hinimok ang isang lihim na pamamaraan upang takpan ang kanyang katawan, at mabilis na nagtago sa katawan ng nakakatusok na kuko, na itinuturing na nakatakas. Sa kabutihang palad, ang laki ni Zheng Chung ay napakalaki, kung hindi ito may tatago. Master, napaka-miserable mo, bulalas ni Gang Lian. Pinandilatan ni Uyang Lai ang disipulong ito na nagpagalit sa mga tao sa bakal, at pinagalitan. Dumating ang maliit na kuneho mamaya, at sisirain ko ang aking sarili. Ngumisi si Gang Lian. Mayroon pa akong lakas na pag-alitan ang mga tao, ayos lang. Ang mas maitim na tinte sa mga mata ni Uyang, mas sabik na sinabi. Ibalik mo ako sa barkong tinta. Nang matapos siyang magsalita ay agad niyang hinikayat ang lihim na pamamaraan, tumagilid ang ulo at nahimatay. Nakatingala din si Gang Lian, umuusad ang mga iniisip, hinahanap ni Chuan Yin ang kasama ng nakaligtas, hila-hila ang walang malay na si Uyang Lai, hinabol ang fleet at mabilis na umalis. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang sitwasyon ng guro. At hindi pa banggitin kung gaano karahas ang sekwelay ng nasusunog na dugo, ang guro ay apektado na ngayon ng kapangyarihan ng tinta, at may posibilidad na magkaroon ng tinta anumang oras. Sinabi lang ni Uyang Lai na siya ay sisire sa sarili, ngunit hindi ito biro. Bago pa siya tuluyang malagyan ng tinta, tiyak na gagawin niya ito. Bagamat ang sangkatauhan ay mayroon na ngayong paraan upang ikalat ang kapangyarihan ni Mo. Alam niyang lalapit sa kanya ang kanyang mga disipulo, at pagkatapos ay papatayin siya ng isang mahuwa kapag nawala ang kanyang mga disipulo. Sa kabutihang palad, medyo napapanahon si Gang Lian. Sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng hangin at hangin, ang maganda o masamang pagganap ni Ganggang ay kapingkaitian din. Bagamat nasaktan ang nakaraang digmaang pandaigdig ay, hindi niya sinira ang pundasyon. Wala pang isang araw pagkatapos ng paghabol, hinabol niya ang Terran Army at mabilis na dinala ang guro sa loob ng palasyo ng Maza. Nakahinga rin ng maluwag si Mi Jinglan. Napakaraming 8-day open days sa labanang ito. Wala na yung mga dating nag-aaway. Sa kabutihang palad, si Uyang Lai, ang commander ng hukbo, ay muling nabuhay. Ang kapangyarihan ng tinte sa loob ni Uyang Lai ay nawala, at siya ay natahimik. Nagpatuloy si Mi Jinglan sa pag-upo sa deck ng bayan at pinabalik ang pamilya Mo sa Daean. Sa loob ng mahigit 10 araw, sa wakas ay bumalik ang Mo nationality sa Daean Pass na may tuloy-tuloy na pinsala. Ang North at South Army ay bumalik sa istasyon upang lumutang. Kaya lang, ang buhay na istasyon sa nakaraan ay medyo desyerto ngayon, at walang pagtuturo ng guro sa tainga, at wala akong makitang maraming pamilyar na mukha. Sa paggunita sa nakaraang labanan, malinaw pa ring naaalala ni Mi Jinglan na ang bawat ang kabayanihan na postere bago ang kamatayan ng ikawalong baitang. Sulit lahat ng effort. Sa ganitong paraan, ang likuran ng East at West Army ay matatag. Ang Daean reinforcements ay kalahating nataman at nagdusa ng matinding pagkatalo. Ang Domain Master at ang 8th rankang Mo clan ay nahulog sa karamihan, at ang mga sangkatauhan ay nagkakaisa at desperadong hinarang. Kailangang umatras ang mga reinforcements kay Daean. Dumaan ang balita kay Mo Chao at napunta kay Wang Cheng. Tumalon si Siang Kong at pinagalitan ang ina. Sa buong lupain ng daan-daang milyong milya, sa tulong ni Mo Chao at ang awayan ni Daean na nasa bayan, sinumpa niya na hindi niya maubos ang 3 tropa, hinimok siya na magpatuloy. Sumusuporta sa Wang Cheng. Ano ang magagawa ko? Bagamat siya ay matapat, wala siyang kapangyarihan. Pagkatapos ng huling labanan, ang lakas ng angkan ng Daean Mo ay lubhang nabawasan. Hindi lamang bumaba ang bilang ng mga tropa ng hanggang kalahati,
ngunit maging ang Domain Master at ang 8th rankang Motwo ay nahulog din. Sa elite divisions ng 500,000 troops noon, walang paraan para makalusot sa Human Clan's interception, at ngayon kahit sa lahat ng kanyang pagsisikap, hindi siya makaalis kay Dayan. Hindi niya alam ang krisis ng Wang Cheng, ngunit walang kapangyarihan. Kung sa simula, ang tribong Dayan Mo ay maaari pa ring lumayo sa Dayan anumang oras. Hanggat sila ay determinado at hindi natatakot sa pagkatalo, maaari silang palaging makalusot sa linya ng depensa ng hukbo ng angkan ng tao. Ang Dayan Pass ay nasa gitna. Walang ibang paraan kundi ipagtanggol si Dayan. Pero mahawakan ba talaga ni Dayan? Ang bawat may-ari ng domain ay may pagdududa tungkol dito. Sa loob ng 150 taon, halos 1,000,000 tribong Mo ang naglalaro sa palad ng sangkatauhan. Sa nakalipas na 150 taon, patuloy nilang pinahina ang kanilang kapangyarihan nang hindi nila nalalaman. Nang napagtanto nila ito, huli na sila. Gusto na ngayong lumabas ng tribong Dayan Mo, at iisa lang ang pagkakataon, iyon ay, ang tribo ng tao ay nahihilo at napipilitang harapin ang problema. Sa umiiral na lakas ng sangkatauhan. Kung mapipilitin silang harapin ang pangunahing problema, maaaring gamitin ng angkan ng Mo ang pag-aayos ng higit sa 30,000 taon sa mga kaugalian ng Dayan upang tamaan ang kabilang panig. Sa ganitong paraan lamang malalampasan ang mga hadlang sa harapan at matutulungan ang Wang Cheng. Nakakalungkot lang na walang balak umatake ang sangkatauhan. Malinaw, alam din nila na hindi praktikal na salakayin ang mga kaugalian ng Dayan gamit ang kanilang umiiral na kapangyarihan. Sa makatuwid, pagkatapos bumalik sa lumulutang na lupain ng istasyon, ang sangkatauhan ay nakatayo pa rin at nagpapahinga. 10 taon pagkatapos ng ikalawang pag-alis ng Mexican reinforcements mula kay Dayan. Ang Mo City King City. Sumiklab ang matinding labanan. Ang ganitong uri ng digmaan ay hindi estranghero sa parehong Eastern at Western Army o MOS, dahil sa halos 100 taon, halos bawat 20 taon, ang gayong digmaan ay sumiklab. Sa bawat oras na ang resulta ay ang parehong ninuno ng sangkatauhan at ang hari ng nasyonalidad ng Mo ay parehong natalo. Parehong sinasamantala ito ng sangkatauhan at ng hukbo, at nagmamadali silang umatras, at pansamantalang humahabol ang hukbo ng Mo. After so many rounds, halos walang nagbago. Ang mga taong Mo ay naging manhid, kaya ang pagsiklab ng digmaang ito ang kanilang inaasahan, at sila ay naghanda para dito. Mayroong mas mababa sa 1,000,000 tropa na ipinagtanggol sa labas ng Wang Cheng, ngunit mayroong kasing dami ng 7 o 800,000. Kahit na patuloy na mapuna ni Mo Chao ang mga tropa nito, kapag natalo ito ng sobra, hindi ito madadagdagan. Higit pa rito. Ang lahat ng lakas ng king level na si Mo Chao ay sumusuporta na ngayon sa hari upang maibalik ang kanyang mga pinsala, at sa kadahilanang ito, naantala rin niya ang pagsilang ng sariwang dugo. Bagamat marami sa kanila, wala pang kalahati sa kanila ang maaaring maging tunay na piling guro. Sa paglipas ng mga taon ng paghaharap, sa tuwing nakompromiso ang elite ng Mo Clan, ang kabuoang lakas ng hukbo ng Mo Clan ay humihina at humihina sa paglipas ng panahon. Sa pagkakataong ito sumiklab ang digmaan gaya ng dati. Ang mga ninuno ng sangkatauhan ay nanguna sa pagmamadali sa labanan, at ang hukbo ng angkan ng Mo ay nabaligtad, at pagkatapos ay napatay ang hari mula sa Mo Nest. Nag-isa ang dalawang supremo at umalis. Nang maglaon, sa kaliwang bahagi ng King City, ang hukbo ng sangkatauhan ay sumalakay, at sa kanang bahagi ng King City, marami ring palatandaan ng pagsalakay sa mundo. Matapos ang napakaraming taon, ang sangkatauhan ay pareho pa rin, at hindi kailanman nagbago. Ang tugon ng Mo Clan ay napakahusay, at ang dalawang panig ay nakikibahagi sa mga labanan. Ayon sa nakaraang karanasan, hanggat ang defensive human offense ay hindi bababa sa kalahating araw, dapat silang umatras. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ng maraming may-ari ng domain na may mali. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay tila mas binibigyang pansin ng Terran Army ang depensa. Malinaw na sila ang nakakasakit na panig, at mas binibigyang pansin pa nila ang depensa.
Ito ay malinaw na medyo hindi maintindihan. Ngunit ito ang kaso. Sa pakikipag-ugnayan, nalaman ng angkan ng Mo na ginamit ng angkan ng tao ang depensa nito sa sukdulan sa pagkakataong ito. Dahil dito, mas maliit ang banta sa angkan ng Mo. Bakit ito?